So yun na nga, pantay siya, pantay yung ano, gasket. Ihigpitan na natin. Dito, higpitan natin ng bahagya. Yung palapatin lang natin. Saka doon naman sa kabila uli. Ayan. Kaya hindi na ako uli nagtanggal dito sa ibabaw. So yun, labat na nga yun sa likod. Naigpitan na natin. Dito naman tayo maghihigpit sa harap. Ayan. Tapos lagay pa natin yung ibang tornilyo. Oh. Hindi muna natin hihigpitan yan mga kasindero. Kasi nga maglalagay tayo ng tornilyo doon sa ilalim. Hello po mga kasindero. I-share ko na sa inyo. Ito ay Camry 2018 model. At magpapalit tayo ng electric water pump. At ito may mga video na rin ako pero hindi masyadong kita kung paano magpalit ng fuel pump kasi wala tayong ilaw at tapos yung ginamit nating camera noon ay cellphone lang. Ngayon nag-GoPro tayo, may ipapasok natin yung camera doon sa lugar kung saan nakalagay yung water pump. So ipapakita ko sa inyo, bibidyohan natin kung paano magpalit, kung ano-ano mga tornilyo. Mahirap lang naman tornilyo dito sa may sa temperature valve. Yun mahirap, dalawa. Pero ipapakita ko sa inyo. So ito na nga yung mga kasindero, location ng water pump. Ayun, ito. Ang unang gagawin yan, tanggalin mo na yung alternator. Hindi. Ang unang tanggalin yung belt. Tatanggalin yung belt. Tapos yung alternator. Tanggal ka rin muna ng pulo ng baterya para walang kuryente. So yun, umpisan na natin mga kasintero. So ito na nga po mga kasintero. Umpisan na natin. Yan, tanggalin muna natin yung mga nakasagabal. Yan. Ipit natin dito para hindi sagabal yan. Wala nang power, tinanggal ko na yung nito. Terminal sa baterya. Tanggalin natin yan. Mga nakakabit sa alternator, mga wire. Palibasa magtataglamig na, kaya hindi na naman ako nawawala ng sipon dito. Yung alikabok Makati. Yan. Tapos itong tensioner, 14mm lang yung nito ginagamit. Tanggal siya. Tanggalin yung belt. Yun. Tanggal na. Tapos tanggalin yung tornilyo ng alternator. 12mm ito, sakit. Tatlong tornilyo ito. Itong may stud kasi itong stud itong tornilyo ng alternator. Tatanggalin din natin yan kasi hindi natin mahuhugot ng diretso yung alternator.
Naku po, nahulog pa yung ating. Ayan yung stud. Dalawa yan, baba taas. Yan. Pagkatapos, matatanggalan natin yung alternator. Ay, mainit pala. Alternator. Dahan-dahan lang mga kasintero kasi ito, sensor din yan eh, baka masipak. Oh. Tapos ito na yung ano, ito na yung water pump. Tanggalin yung ano, tanggalin yung mga wire. Ito naka-bracket lang naman to rito. Pero tatanggalin din natin yan. Ito. Tanggal. Tapos ito tanggal din. Ito. Tapos hawiin natin dito sa loob. Lagi sa laman. Hawiin natin yung wire. Ayan. Tapos tanggalin natin naka-bracket. Ito naka-bracket lang naman to eh. 8mm itong tornilyo ng ano. So ayan na. Nagbutik na naman malaglag. Ay, pambihira. Itong tornilyo na to ang mahirap eh. Ito madali. Mayroon pa yan doon sa loob. Pero pag tinanggal mo na tong ano, pag tinanggal na itong tornilyo nitong water pump, hatakin mo papunta rito, madudukot mo na doon sa likod. Ang gagawin natin yan, hanginan muna natin para yung mga buha-buhangin matanggal, huwag na pumasok doon sa makina. Ito 14mm itong ano, tornilyo nito, 14mm. Itong tornilyo na itong tawag dito, water pump, madali lang naman. Open naman siya. Di sa ano, yung sa ibaba lang, mayroon pa sa ibaba. Pero gagamitan mo lang ng extension. Ayan, ganyan lang ang tornilyo niya. Ipapahuli na natin yung isa sa taas. Tanggalin muna natin dito at takasin sa baba. Ayan. Lumalaban pa. Malambot na eh. Bali apat na ano, tornilyong 14mm lang naman to. Tapos yung dalawang 8mm doon sa ano, valve. Ito sa ilalim. Yun. Pag di nyo kabisado kung saan lugar nung ano, tornilyo dito sa ilalim, tingnan nyo lang yung bagong ano, bagong water pump. May butas doon. Ingatan nyo nga pala ito, baka masipak. Ito, baka masipak. Sa bagay, luma naman to. Pero kahit na, ingatan din lang. Yan.
Makati sa ilong yung mga alikabok dito, lalo sa gabi, kahit natutulog ka na. Yan. Ingatan nyo nga pala to dahil pag nahulog ito, ano to, mamaya pagkabit, ingatan nyo huwag mahulog kasi pag nahulog to, sisingit to sa compressor. Compressor ng aircon, ang hirap tanggalin. Pag nalaglag doon sa pagitan ng compressor tsaka ng block. So yan nga, tatanggalan natin. Ito na lang yung taas, yung panghuli, yung taas na tornilyo. Yan. Yan. Tapon ng tubig. Hindi ko na kasi nailagay sa lifter kasi nga natin na-drain yung tubig. Automatic ka na. Yun, tanggal na. Mainit pa rin yung tubig. Mamaya na natin tatanggalin yung ano, yung sa valve. Asa na yun? Apat yun. Mahirap naman kasi mag-guantes kasi pag nabasa ng tubig yung guantes, ang hirap. Kukumahog kang magtanggal eh. Dahil mainit. So ayan na nga oh. Gagantuhin mo lang yan. Itatabay mo lang dito sa banda. Ito na yung tornilyo. Ito na yung tornilyo mga kasentero. Oh. Madudukot mo na ng 8. Ayan oh. Oh. Gagamitan mo lang ng 8. 8mm. Oh, ayan. Ganyan lang. Tapos mamaya ipapakita ko rin sa inyo kung paano pagkakabit nito kasi pag kailangan ano, dapat siya, balanse yung paglagay mo ng tornilyo. Pag hindi siya balanse, mayroon siyang guide. Kakalang doon sa guide. Tagilid yung ano, surface ng valve. Tapos tatagas ang tubig. So yan, natanggal ko na. Natanggal ko na yung tornilyo doon, yung 8mm. Ibabalik natin ulit na ganyan. Ayan. Balik uli natin. Tsaka natin tatanggalin naman itong dito. Saka naman natin ito tatanggalin. Ito. Kailangan hindi lumalaban yung hose. May hose kasi yung nakakabit yan dito sa valve. Kailangan hindi lumalaban para hindi siya ano. Mas maganda nga itornilyo mo rin muna. Ganyan, ilagay natin ang tornilyo. Lalagyan natin ang tornilyo para yung posisyon na dati, yung pa rin. Oh, yan. Mali yata yung video Yan. So ayan, i-tornilyo muna natin ulit. Saka natin tatanggalin yung 8. Ayan. Teka lang. So ayan, tatanggalin natin yung 8 dito. Yung 8mm. Kaya natin pinahuli to kasi pag tinanggal natin una dito tapos igagano natin yung water pump, saka natin tatanggalin doon sa likod. Ano, yung kukontra na yung ano niya, ito, kukontra na ito doon sa tornilyo tatanggalin mo. Kaya mas mahirap lalo yun. Ngayon, ito, maluwag na. Tanggalin na natin.
Oh. Tingnan nyo. Walang kahirap-hirap. Tanggal na yung valve. Ito yung valve. Oh. Tapos tanggalin na natin yung tornilyong nilagay natin ulit. May guide yan kaya hindi yan basta bumabagsak. Ngayon, kukuha na natin yung water pump. Ito na yung water pump. Oh. Ito, yung bago, itong gasket na ito, yung bago walang kasama, kaya ito rin ang kukunin mo. Kukunin mo rin siya. Ingatan mo na huwag masugatan. Ayan, kukunin mo rin siya. Ito rin lalagay mo dun sa bago. So ayan na. So ito na nga po mga kasindero, yung bagong water pump. Bagong bago, makintab. Tingnan natin baka may damage, baka may UP itong surface. Yan, okay naman. Kasi pag may damage ito, tatagas yung tatagas yung tubig. Tayo rin may hirapan. So okay naman. Ayan na mga kasintero. Ito yung luma, ito yung bago. Yan. Huwag natin kakalimutan ikabit ito. Pero hindi muna natin ikakabit ito. Kakabit muna natin yung valve. Kasi baka mamaya mahulog doon sa Kakabit muna natin yung valve. Yun ang una natin uunahin. So, lalagay muna natin yan. Lagay muna natin. Ayan. Tapos lagyan uli natin ito ng tornilyo. So tornilyohan uli natin. Kagaya kanina para hindi gumagalaw. Yan. Tama ba? Punta bilit. Nabilit. Yun. So yun, ilalapat muna natin ito mga kasindero para yung hose doon sa valve dapat din. Ito yung valve. Check natin uli yung yung gasket. So yan, nandyan naman. Nandyan yung gasket. So ilalapat na natin yan. O, di pa madaling ilagay center niyo. Ilagay muna natin. Ayan. Oh. Ang dali niyang ilagay yung ang daling ilagay yung tornilyo. Kasi nga nakaporma yung water pump. Tapos di natin hihigpitan ng todo yan. Ilalapat lang natin siya ng konti. Ayan. So yan, nakalapat na. Huwag masyadong mahigpit yung pagkakalagay. Yung tamang lapat lang. Ayan. Saka natin ulit tatanggalin yung tatanggalin yung tornilyong lagay natin. Ayan. Para malukot natin sa likod. Dahil nga hindi natin masyadong hinigpitan yung dito, pag natin dito sa kabila, pantay pa rin yung nito. Pantay. Tsaka natin lalagay yung tornilyo. So ayan na nga, naikabit na natin yung tornilyo dito sa likod. Sinapin natin, may lapat siya. Lapat yung yung gasket. Habang hinihigpitan natin. So yun na nga, pantay siya, pantay yung gasket. Ihigpitan na natin. Dito, higpitan natin ng bahagya.
Yung palapatin lang natin, saka doon naman sa kabila ulit. Ayan. Para lapat yung ano niya, lapat yung gasket. Na ano na ako dito dati tumagas buti na lang nadukot ko dun sa ilalim. Nakaano kasi nilagay ko sa lifter, nadukot ko dun sa ilalim, kaya hindi na ako uli nagtanggal dito sa ibabaw. So yun, lapat na nga sa likod, naigpitan na natin. Dito naman tayo mag-iigpit sa harap. Yan, makikita nyo naman lapat niya dahil mawawala yung ano, yung stainless na nasisilip. So ayan, dapat na yan mga kasintero. Ayan, tapos ilalagay na natin tong water pump. Ilalagay na natin yung gasket. May guide naman to, ito may guide. Kailangan lapat din yung pagkakalagay. Ayan, lapat na siya. Wala ka nang ilalagay kahit ano rito, yung grasa, yung silicone, wala. Hindi ka maglalagay ng silicone. May guide yan ito, papakita ko sa inyo. Ito guide, dalawa. Malinis naman yan ayan. Ang linis yan kasi yung kasa hindi naman talaga naglalagay ng mga silicone dyan. So dapat na yung ano, lapat na itong gasket. Ilalagay na natin doon sa guide. Lagyan pa natin ng ilaw dito. Yun. Ayan. So may hawak na tayong tornilyo. Ilalagay na natin yan doon sa guide. Ayan. So ayan, lapat na. Lagay natin yung tornilyo. Ayan na, lagay na natin yung tornilyo. Pwede na natin bitawan. Tapos lagay pa natin yung ibang tornilyo. Hindi muna natin hihigpitan yan mga kasindero, kasi nga maglalagay tayo ng tornilyo dyan sa ilalim. Itong video natin baka wala nang cut ito, wala nang edit. I-export na rin kaagad natin. Bahala na, minsan nagmumura ako bahala na kung marinig nyo. Pasensya na kayo, tao lang. Minsan napapamura ka naman talaga pagka may sumasablay sa ginagawa ko. So kailangan kaliwang kamay ilalagay mo doon sa itong tornilyo. Ayan, malulukot na siya para di ka mahulugan, para hindi mahulog yung tornilyo sa ilalim. Ayan. So kumapit na yung kumapit na yung thread. Ito naman lalagay natin. Kakapa-kapain na lang yan Magaling tayo sa kapaan. Tapos ilalapat natin yon sa ilalim. So lapat na. Kung una natin higpitan yung dito sa ibabaw, kasi ito ang may gasket. Yung doon sa ilalim, ano lang yun bracket. Dahan-dahan lang yung higpit natin para hindi ito mapingi yung gasket. So ayan, higpitan na natin unti-unti yung tatlo. Kunting higpit sa kabila, kunti rin sa kabila. Ganun lang yun. Huwag biglang higpit dun sa kabila. So yan, dapat na. Pwede na nating higpitan ng todo.
pa. 14mm naman yan. Kaya ano yan. Tapos, lagay natin yung socket dito sa ilalim. Lagay muna bago natin lalagay yung ratchet. Nahulog pa yung ilaw natin. Wala na kami sa ilaw. Yun na, may fit na, pareho. Mahigpit na pareho. Kakabit naman natin yung mga wire. Yan. Huwag natin kakalimutan yan. Yan. So ikakabit na natin tong wire sa pagkakabracket nga. Kabracket lang yan dyan eh. Yan. Madali lang naman. Tapos higpit. Higpit na. Saksak na natin yung wire. Ito yung sa pump. Yan. So nakabit na natin. Yung alternator naman ang ikakabit natin. Hahanapan mo lang ng posisyon yung alternator. Paano ipapasok. Pwede naman tanggalin nyo muna itong sensor. Kaya na, pwede naman hindi na. Yan. At ang alternator may guide din. Yung sa kanyang tornilyuhan. So yan. Yung stud, nandito yung sa unahan. Tornilyuhan sa unahan. Yung mga tornilyong stud. Ito ang tinatawag na stud. Ito. Ito yun yung nut. Yan. Lalagay na natin doon. Ikabit na ikabit. So lumapat na yung stud. Higpitan naman natin. Kanina hindi na mahigpit yung stud eh. Kinamay ko na lang eh. Yan. Higpitan muna natin itong stud bago natin higpitan yung nut. Kunti lang. Kunting higpit lang yan. Tapos lagay natin yung isang tornilyo. Nag-iisang tornilyo lang naman to. Yan. Higpitan na natin. Tapos tornilyo natin uli ito. Yung wire. Nakatornilyo yan dyan. Tornilyo, tornilyo. Ganda nung wiring nitong sakyan. Ganitong model eh. Ganda nung pagkakaano niya. Tingnan nyo. May mga insulator lahat. Tapos saksak ito. Tapos lagay na yung terminal. Cable, terminal cable. Cable terminal. Tayo na.
Dahan-dahan lang pag tigpit dito kasi may fibra yan dyan. Pag nasipak yung fibra, naku po, dali na. So yun na nga, kakabit na natin yung belt. Belt naman ang ikakabit natin. Ay nako, nakita nyo ba si Precopio? Minsan may sinasabitan niyang belt dun sa ilalim, yun na nga, nakasabit na. Ang bihira. Labas muna natin. Yun. Sapit natin doon sa puli ng makina. Kailangan slowly but surely. So yun. Tapos kunin na natin yung 14mm wrench. Naku po. Ay, masakit sa kamay. Sa kamay ay masakit. Yun. So yun, nakabit na natin ang belt. Kabit naman natin ito. Ito naman ang ating kabay. Baka ating makalimutan. So yun, tapos na mga kasendero. Maglalagay na lang tayo ng tubig. Tutubigan na lang natin. Paglalagay ng tubig, kailangan nakahiga yung galon. Para dahan-dahan yung pagbuhos ng tubig. Hello? So ayun na nga po, nalagyan na natin ng tubig, pinaandar na natin, umaandar na. At obserbahan na lang natin yung temperature gauge. Dapat hindi siya lalampas sa kalahati. Lalampas siya ng kalahati ng konti, tapos dapat hindi siya tumaas nang higit pa dun sa kalahati. So yun. So yun na nga po mga kasindero, hanggang dito na lang tayo, hanggang dito na lang ating i-share sa inyo. At ito ay binidyohan ko na talaga, nabidyohan na natin ng kung paano magtanggal 1 by 1, paano magkabit 1 by 1. Kaya yun, hanggang dito na lang tayo mga kasindero. Maraming salamat na lang po sa inyong panonood. Bye bye po at God bless po sa inyong lahat. Ayan, wala pa sa kalahati yung temperature, pero hanggang kalahati lang yan. Susubra lang ng konti, pero dapat hindi nahihigit doon sa sobra ng konti na yun. Yan. So ayan na nga. At walang tagas. Oh, walang tagas. Ako lang ang may tagas.